Hi guys, Milog Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig. Para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa may description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading, kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? We have here the Six of Pentacles, the Nine of Swords, the Seven of Cups, and the King of Wands. Okay, so base sa mga barahan na to, parang gugulo pa rin sa isipan ninyo yung person ninyo. Okay, na parang wala siyang ginagawa or walang nangyayari sa inyong dalawa or sa sitwasyon ninyo na dalawa. Maaaring may mga bagay na hindi na ibibigay sa'yo nitong tao na ito. May mga pangangailangan ka na hindi niya napupunan. Okay? So, dahil dyan, nagkukos yun sa'yo ng overthinking or stress. Okay? And then we have here the Four of Pentacles, the Queen of Cups, the Sun, and the Knight of Pentacles. Okay, so base sa mga barahan na ito, parang nagiging ano katuloy dito? Nagger? Pwedeng kinukulit mo siya or nakukulitan na siya sa'yo. Kasi syempre nga, hindi mo makuha yung gusto mo sa kanya eh. So, pwedeng ninanag mo siya na parang, bakit hindi ka ganito sa akin? Bakit hindi mo binibigay sa akin yung ganito, ganyan? Okay? Na sobra yung pagmamahal mo sa tao na to an extent na parang nagiging obsessive, possessive, clingy, nagger ka na sa kanya. Okay? Na gusto mo kasi na talagang maramdaman mo yung commitment niya towards you na hindi nga niya na ibibigay. Na puro delay yung nangyayari. Okay, so let's see. We have here the World card, the Knight of Swords, and the Strength card. Okay, so sa nakikita ko dito, parang gagawa naman siya ng way, no, para makuha yung trust mo or yung loob mo. Pero again, it is hindi pa rin yung gusto mo na mangyari. Okay? And then we have here the Page of Cups and the Hangman. Parang, alam mo yung, sabihin nating mas nagiging showy siya sa'yo, mas nagiging vocal siya sa'yo, or affectionate siya sa'yo. Pero parang kulang pa rin, or hindi kumbaga yung hinahanap mo eh. Maybe you want a direction from him, or plans from him or her. O, yung, kumbaga yung konkreto na saan ba papatungo itong relationship natin na ito, which is hindi niya nga maibigay sa'yo. Okay, so kahit na sabihin natin na nagpapakita siya sa'yo ng kabutihan, ng pagmamahal, it is not enough, or you cannot consider it as something na pagbabago or progress or a step forward in your relationship. Parang wala pa rin ganap
sa relationship nyo. Hindi niya pa rin maibigay sa'yo yung gusto mo. Okay? And then we have here the Death card. Again, Death card. Ibig sabihin yan, transformation. Yes, magkakaroon eventually ng transformation. Pero itong transformation na ito, it can also mean na an ending and a new beginning. So, maaaring sa sitwasyon na to, may magtatapos at may bagong magsisimula. Pwede na ibig sabihin yan, something within you will change, which will cause an ending and a new beginning. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw? We have here the Ace of Swords, the Six of Cups, the Chariot, and the Moon. Okay, so sa mga susunod na mga araw, merong makikipag-communicate sa inyo na tao from your past, okay, na magkukos ng confusion sa iyo. And then we have here the Nine of Cups, the Five of Wands, the Knight of Swords, and the Five of Swords. Ang nakikita ko dito, maaaring matagal mong inintay yung moment na ito na magkausap kayo nitong tao na to. Maaaring matagal mong inintay na balikan ka nitong tao na to, but when it finally happens, naging conflicted ka. Okay? Hindi ka sure kung honest ba siya sa'yo, kung totoo ba yung intention niya sa'yo, or hindi. Okay? And then we have here the Emperor, the Ten of Wands, and the Page of Swords. So, medyo parang marami kang katanungan or inaalam mo ng maigi kung ano yung intention niya towards you. Ang downside pa is hindi siya ganun ka-open. Okay? Or parang feeling mo meron pa rin siyang mga bagay na hindi sinasabi sa'yo or hindi pinapakita sa'yo. Na baka may mga problems na kaakibat yung pagbabalik niya or pagre-reach out niya sa'yo. And yun yung nagkakos sa'yo ng uncertainty. Okay? And then we have here the Seven of Pentacles and the Queen of Pentacles, which is saying, take your time. Wag mong madaliin. Kung hindi ka confident, kung hindi ka sure, okay, wag mong madaliin. Hayaan mo siyang pagtrabahuan yung pakikipagbalikan niya sa'yo. Hanggang sa makuha niya, kumbaga, yung kalooban mo hanggang makaramdam ka ng stability and security. And then we have here the King of Swords. So, ang maganda niyan is palagi kayong magkaroon ng open and honest communication with each other. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio. Para sa mga Pisces, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. We have here the Magician,
the Four of Wands, the Knight of Cups, and the Four of Cups. Okay, so ang sinasabi dito, meron kang minamanifest na maaaring magkatotoo sa mga susunod na mga araw. Na itong tao na to na minamanifest mo ay maaaring makaramdam ng pananabik or pangungulila sa iyo. Okay? Na pwedeng gusto nitong tao na to na magkaroon kayo ng pagsasalo. And then you have here the Four of Pentacles, the Knight of Wands, the Five of Pentacles, and the Two of Wands. So, itong tao na to makakaramdam din ng parang kalungkutan. Kaya tipong maaalala ka niya, mamimiss ka niya, magre-reach out siya sa'yo. May isip niya yung mga bagay-bagay between the two of you. At ayun nga, sasabihin niya na hanggang ngayon, hindi pa rin kita makalimutan, hindi pa rin kita ma-let go. Okay? And then we have here the Ten of Swords, the Hierophant, and the Ace of Wands. So, ang sasabihin niya is, ayusin natin kung ano man yung naging problema natin at parang magsimula tayong muli. Ganyan. And then we have here the Tower and the Ten of Wands. Ayun nga lang, no? Imbes na maging masaya kayo, imbes na maging okay yung inyong pagkakabalikan. Kasi pwede kayong magkabalikan nitong dalawang to, lalo na nga, syempre, pagkaantay-antay mo tong moment na to So, malaki yung possibility na umuo ka doon sa pakikipagbalikan niya sa'yo. Ayun nga lang, parang short-lived lang yung kaligayahan or yung saya na maaaring eventually lalabas na naman kung ano man yung naging problema ninyong dalawa, mga responsibilities. Basta parang magulo na naman ulit kayo. Yung mga toxicity ninyo before maaaring manumbalik. Okay? And then we have here the Queen of Swords, which means na ang maganda lang here, no, kung halimbawang magkagulo na naman kayo nitong dalawa na to, kayong dalawa, ibig sabihin, parang this time, hindi ka natakot, no, na mawala siya or totally alisin siya sa buhay mo. Kasi parang nakita mo kung ano yung hiniling mo na ibigay sa'yo, nakita mo na parang, ay, ano ba yan? Ito ba yung kagustuhan ko na mangyari? Parang hindi pala maganda. No, okay? So, parang this time, you are finally ready and willing to let it go. Okay? So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.